Glory to God. Isang pinagpalang araw ng linggo sa buhay ng mga anak ng Diyos na pinagtagumpay ng ating Panginoon. Amen? Amen. Sa araw na ito, we have 1,000 reasons to give thanks and to worship the Lord our God dahil siya ay dakila at mabuti sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Sige, tayong lahat ay tumayo. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Hari, ang ating Panginoon, ang ating dakilang Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Yes, Lord. Yes, Lord, we glorify your holy name. We welcome your holy presence in this place, O Lord God. Our hearts are ready to meet you. Our hearts are ready, O Lord God, to touch your heart, O Lord God. Our hearts are ready to glorify you. Our hearts are ready to thank you, O Lord God, for everything you've done, O Lord God, sa buhay ng inyong mga anak, Panginoon. Sa araw po na ito, O Lord God, wala kaming ibang gagawin, Panginoon, kundi pasalamatan ka, dakilain ka, O Lord God, papurihan ka, ipagmalaki, Lord God, ang lahat ng iyong mga gawa, Panginoon, at hayaan mo po, Lord God, lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, ay pumunta, O Lord God, sa inyo pong trono, O Lord God, dyan sa kalangitan, Panginoon. Walang karangalan, Panginoon, o pasasalamat na mapunta, O Lord God, sa gawa, O Lord, ng tao, kundi sa gawa mo lamang, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. We are hungry for your presence. We are longing for your touch. We are longing for your heart today, O Lord God, dahil ikaw ang Diyos na patuloy na gagawa sa aming kalagitnaan, O Lord God. You will spring up new thing in our midst today, O Lord God, because you are our great God who produce new things, O Lord God, in our lives, O Lord God. Salamat, Panginoon. Sa inyo po namin binibigay lahat ng papuri at pasasalamat. Ibinibigay namin sa inyo, Lord God, lahat ng karangalan. We love you, we honor you. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord ng malakas. Amen. Pagpurihan natin ang ating Panginoon at tayo sabay-sabay na mag-worship at mag-praise sa Kanya, Lord God. Yes, Lord, we welcome you, Lord. We welcome you, Holy Spirit, Lord God. Tayo pumalakpak at bigyan natin ng pagpupuri ang ating Panginoon na gumawa ng bagong bagay sa ating buhay. Yes, Lord God, we welcome you right now. Sa
Sapagkat, Panginoon, Ikaw lamang, Lord. Ikaw lamang aming pupurihin, Lord, sa oras na ito, Panginoon. At huwag mong hayaan, Lord God, na may humadlang, Panginoon, in the mighty name of Jesus, sa iyong pagbaba, Lord, sa iyong pagsama sa amin, Lord God, sa oras na ito, Lord God. We welcome your holy presence, Lord. At pakinggan mo, Panginoon, Lord God, ang inaalay namin, Lord, upang ma-reach ang puso mo, Panginoon. And we declare your presence, Lord. We welcome you here right now, Lord God. As we sing our hearts, Lord, to worship you, Lord God. Sadya't kay buti na natin, Panginoon. Magtatapat sa habang panahon. Dakila ka, Panginoon, sa kabila. Ako magkukulang.
lahat, pangako ng iyong katapatan, Lord God. At nakikita namin sa harapan namin, Lord, na nangyayari, Panginoon, ang aming mga pinasahan, Lord God, ang aming pinagdasal, Panginoon. Sa iyo lamang, Lord God, sa iyong katapatan, ito'y magiging posible, Lord God. Hindi dahil sa amin, Lord, hindi dahil sa kahit anong bagay, kundi ikaw lamang, Lord God. Ito ang iyong pangako na pinanghawakan namin sa iyong salita, Panginoon, at habang buhay ka namin papupurihin, Lord. In the mighty name of Jesus, we say amen, amen, amen. Pinuri ka namin, O Diyos. Tunay na pinupuri. The presence of God is here in this place. The peace of God. The joy of God. The rest of God. Lord, mapagpahingayin mo kami sa iyong presensya. Sa iyo kami, O Diyos, humuhugot ng lakas. Sa iyo kami humuhugot ng kapayapaan. Ikaw ang aming source, O Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin. Salamat dakilang Diyos sa iyong kabutihan at katapatan sa iyong presensya. Suma sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Pinapawi mo ang lahat ng pagod. Pinapawi mo ang lahat ng worries ng bawat isa, O Diyos. Ang pananalitan ito ng pagpupuri, pagsamba sa iyo. Tunay nga, Panginoon, maaari umiiyak kami. Bunga ng kabiguan, kalungkutan, pero hindi na nanatili ang lungkot, hindi na nanatili ang kabiguan. Sapagkat may sisibol na tagumpay sa aming mga buhay, may sisibol magpapakita ng iyong katapatan. Sa oras na ito'y tapat ka, Panginoon. Aawitan ka namin, O Diyos. Aawitan kita at pupurihin. Awitan mo ang Diyos sa iyong buhay sa oras na ito. Tayong magpasalamat sa kanyang mga gawa. Marunong tayong mag-acknowledge na siya ang lahat ng may gawa ng tagumpay sa ating buhay. Siya ang nagpapagaling. Siya ang tumulutas ng ating mga problema. Siya ang nagbabago ng ating mga buhay. Sa bawat ikating tagumpay natin. Bigay natin sa kanya ang karap
maitaas sa aming kalagitnaan. Ikaw ay malugod sa aming mga buhay sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkakaloob mo sa aming mga kapatiran, O Diyos, upang i-lift ka, Panginoon. Without the Holy Spirit, Panginoon, wala kaming magagawa. Kung walang Espiritu Santo sa lugar na ito, wala kaming magagawa. Welcome you, Holy Spirit, here in this pulpit. We welcome you in this church. We welcome you, Holy Spirit. We need you. We want you. Take over. In the mighty name of Jesus. And all the people of God, everybody say Amen. Tayo po yung makakaupo na sa mga oras pong ito. Praise the name of God. Hallelujah. Amen, amen. Praise God. Ayan. Glory to God. Handa na po ba tayo sa message sa oras na ito? Bago sa lahat, palakpakan mo natin ang Diyos. At congrats po na natin ang ating kapatid, si Jovi, na nakapasa po sa board exam ngayong taong ito. Ano po, at lumabas noong 17 at kinapong-congratulate natin siya sa oras na ito. At bago ako magsimulang mag-preach, binubuksan natin muna yung harapan sa testimony muna tayo. Okay? Magpatotoo po muna tayo. Tawagin po natin yung nakapasa. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Praise God. Ayun, sobrang grabe yung ginawa ni Lord sa akin this year. Parang nagsimula lahat. Actually, kaya sobrang emotional ko din ng mga nakarang araw kasi pakiramdam ko ito na yung pag-fulfill ni Lord sa matagal niya nang pinangako sa akin, sa matagal nang pinapakita niya sa akin na sa mga oras na nanghihina ako, ito lagi yung vision, ito lagi yung future na pinapaalala sa akin ni Lord tuwing kinakausap ko siya. So, alam niyo naman po siguro na nagkaroon ako ng maraming detours, maraming segue, maraming stopover sa journey ko bilang isang estudyante. Hindi lang sa financial reasons, nagkaroon din ng amara, so maaga po ako naging isang batang ina. Ngunit hindi ito hinayaan ni Lord na maging rason ko na tumigil at huminto yung buhay ko ng permanently. So, naramdaman ko yung presensya ni Lord na sinamahan niya pa rin ako, yung grace niya kahit na naging stubborn ako, naging pasaway ako noon, unti-unti niya akong binangon at unti-unti niya akong dinala sa kung nasan ako ngayon. Parang naalala ko lang, last year, mga ilang taon na parang nangangamba na ako kasi aside sa may edad na tumatanda na ako, di pa rin ako graduate. Tapos iniisip ko, ano bang magiging future namin ni Amara? Ano bang plan ni Lord sa akin? Pero, tapos nakikita ko yung mga kabatchmates ko na layo na nang nararating. So, ngayon, hindi ko in-expect na ngayong taon, totoo nga yung sinabi at word na pinadala ni Lord kay Pastor Jack, the year of beautification. So, pinanghawakan ko yun noong una pa lang, January pa lang. Na Lord, alam ko na ito na, nakikita ko na malapit na. So ayun, binigay ni Lord, una, nagsimula, nakagraduate ako ngayong taon. Finally, after 8 years, para 8 years kong pinaghirapan, ilang trabaho yung dinaanan, ilang pagpupuyat, ilang iyak, ilang luha, pumatak. At dahil sa mga tao ding nagmamahal sa akin, natapos ko na rin yung course na binigay sa akin ni Lord. Tapos sumunod, August, nag-birthday ako, nag-take ako ng board exam, nag-prepare ako. Habang nag-prepare ako for board exam, akala ko po talaga hindi ako papasa. Parang, nasa isip ko na sige, ibibigay ko pa din yung best ko. Tatry ko pa din, pero parang alam ko na uulit ako kasi nagtatrabaho ako, hindi katulad ng mga kabatchmate ko na lahat sila focus, lahat sila parang yung pag-aaral lang yung focus nila sa oras na yun. Pero kahit na
araw-araw 4 hours lang, 3 hours lang yung review ko. Dumating sa point na umiiyak na lang ako, lalo na sa first day ng exam. Nakakala ko lahat ng sagot ko mali. Si Lord lang yung pinanghawakan ko. Si Lord lang yung nilapitan ko sa mga oras na yon. Naalala ko, umiiyak ako nun sa kama habang nagpe-play ako ng worship song na, Lord, isinurrender ko na. Lord, kahit anong mangyari, alam ko ito na yung will mo sa akin, Lord. Alam ko, Lord, na alam ko tao lang ako, hindi ko kayang sagutan to lahat. Ikaw lamang ang magkakaroon ng kapangyarihan upang makapasa ako, Panginoon. At yun, dumating na sa punto na nag-acceptance stage ako, ilang araw na lumipas, nag-birthday ako, sabi ko, Lord, kung may pa-birthday ka sa akin, ito na yun. Ito na yun, Lord. Tapos, kinabukasan, lumabas na yung results. And then, praise God, palakpakan natin si Lord, pumasa. Nakita ko yung pangalan ko dun sa listahan na akala ko imposible. Akala ko hindi mangyayari, pero tunay ngang tapat at dakila ang Panginoon. Hindi lamang sa provision niya this year, sa magandang pagsisimula ng trabaho, kahit permanente, maganda, nakapasa, nakapagtapos. Si Lord lamang ang may hawak ng lahat. Siya lamang ang rason kung bakit nangyari to lahat. At naniniwala ako na sa lahat ng mga katulad ko na nadapa, na hindi na alam kung paano pagsabahin yung dalawang trabaho, pumapasok, nagtitisis, nag-internship ng 12 hours, walang bayad. May gagawin si Lord. At hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa tapos ang pangako niya. At ang dapat lang natin gawin ay hawakan ng kanyang kamay at patuloy tayong maglakad sa direksyon na gusto niya, sasamahan niya tayo, at kahit na may pagkukulang tayo minsan, patuloy ang katapatan niya. Hindi niya tayo iiwanan. Yun lang. Praise God! Amen. Hallelujah. Parang nung nakaraan lang, tayo ay pagsubok, nung Sunday, kumakanta tayo ng wala pang pagsubok na dumating sa atin na dinanas ng lahat ng tao. So nandun yung tayo ay nakikidalamhati, tayo yung nakaramdam din ng pain, ng kalungkutan. Pero after ilang days, tapat ang Lord, yun, yung isa nating kapatid ay nakapasa. Ano po? At ito na po, yan, praise God. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ngayon, sa 1 John chapter 3 verse 8 po tayo. 1 John chapter 3 verse 8. Yan na ba tayo? Yan. Hallelujah. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. Pero hindi po yun ang pinaka-text natin. Dito po yung word na, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Hallelujah! Oh, praise the name of Jesus! Naparito ang anak ng Diyos, which is si Jesus Christ, but the Son of God came to destroy the works of the devil. Naparito ang Panginoong Jesus. Ang purpose niya, bukod sa iligtas tayo, wasakin, i-destroy ang gawa ng dyablo na nagtotorment sa ating buhay. Sapagkat mahal tayo ng Panginoon, walang ibang pwedeng tagapagtanggol but the Lion of Judah. Kundi si Jesus Christ, alam niyang no match ang mga tao sa dyablo. Sapagkat tayo'y nagkasala. Nung tayo'y nagkasala, na under tayo ng authority ni Satan. Under tayo ng curse, under tayo ng authority niya. Kaya nga, kasalanan, ang kabayaran nito, kamatayan. Pumasok yung kasalanan sa atin, at dahil si Satan ay makasalanan, si Satan ay talagang namumuhay sa kasalanan, siya ay ama ng kasalanan, ama na ng lahat, nung nagkasala tayo, naging under niya tayo. At dahil anak tayo ng Panginoon, ayaw niya na makita tayo mga milyong-milyon at bilyong-bilyong tao na under ng curse, under ni Satan.
Kaya siya'y pumunta rito ang Panginoong Jesucristo upang tayo'y tulungan na alisin sa kamay ng dyablo at makalaya at mamuhay ng payapa at mamuhay ng matagumpay at mamuhay na may Diyos at mamuhay na laging may patotoo sa buhay. Nung tayo po ay nasa kamay ng kaaway, under tayo ng curse ng kaaway, because of sin, walang testimony dyan. Lahat ng mga patotoo natin puro negatibo. In fact, hindi tayo blessing. Ano po? Hindi tayo pagpapala. Sakit tayo ng ulo ng ating mga magulang. Sakit tayo ng ulo ng mga magulang din ng ating mga kaibigan. Kasi na-experience ko po yan eh. Hindi tayo blessing sa iba. Pero nung ang Panginoong Jesucristo ay kumilos sa ating buhay at may nagpakilala sa atin kay Jesus. Kaibigan man yan, pastor man yan, may nagdala sa atin kay Jesus at nangyari po, nung nakilala natin si Jesus Christ, doon nagsimula po yung kalayaan sa buhay po natin. Unti-unti niya na tayo pinapalaya. In fact, until now, ang Diyos ay kumikilos upang palayain tayo. Ano po? Lahat ng mga gawa ng kaaway sa buhay natin, unti-unti niyang aalisin. Hanggang sa yung Christ-likeness ang makita sa atin. Yung Christ-likeness, yun ang purpose ng Panginoon. Yung ayaw niyang makita sa atin na meron pa rin tayong, kumbaga may mga lahi-lahi yan, may mga culture yan eh. Yung kultura ng dyablo, lahi tayo ng kaaway because of sin. Ayaw niya na makita yon sa atin. Gusto niya yung kultura ng Diyos. Gusto niya yung pagiging anak natin at makikita na kayo'y tunay na anak ng Diyos kung kayo'y nagmamahalan. Sinabi ng Biblia. So, ibig sabihin, meron talagang identity bilang isang Kristiyano. May identity tayo. Amen? At ngayon, pansinin niyo po ito kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Wasakin ang gawa ng dyablo. Mahalaga po at napaka-importante na hindi lamang po tayo nag-uma-attend at nakikinig ng Word of God, nagbabasa, kundi yung na-experience natin yung pagkilos ng Panginoon upang wasakin ng Diyos yung gawa ng dyablo sa buhay natin. Hello! Amen? Excited ba kayo lagi na laging sirain ng Panginoon yung gawa ng dyablo sa buhay natin? Mamaya makakarinig tayo ng testimony. Through misis, sa buhay ng misis ko mamaya, sapagkat may nangyari sa kanya na halos gusto niya na magpa-hospital mga nakaraang araw. First time ngayon sa kanyang buhay, yung sakit na yun, na first time na gusto niya na magpa-hospital at first time din na sabihin niya sa kanyang sarili na wag muna siyang kukunin ng Diyos. Ano po? Halos hindi siya makabangon, sa higaan, puro suka na lang ng suka. Si Mrs. Pero may nangyari. Ano po, kumilos ang Panginoong Jesucristo at nakita yung pinakaugat. Pansinin niyo po. Kahit ano pong bunot natin sa bunga, kahit ano pong bunot natin sa bunga, hanggat hindi nabubunot yung ugat, may makikita ka pa ring bunga ng puno. Halimbawa, ito po yung punong ito ay kasamaan. Magkakaroon niya ng bunga. Amen? Bunga yan. Hanggat hindi nabubunot yung pinakaugat, makikita mo pa rin yung mga negative. Minsan nagpe-pray tayo, nananalangin tayo. Parang kami po, no? Kasama kami dyan ng mga lingkod ng nagpe-pray kami. Pinagpe-pray, gumaling ka sa pangalan ng Jesus, lagnat ka, trangkaso ka in Jesus' name, mawala ka. Bunga yun. Amen? Ngayon, kapag hindi na mawala yung sakit na yon, may something doon. Bunga lang yon. May ugat yon. Hello? At yung ugat na yon, yun yung binubunot. At kailangan yon ng tulong ng Panginoon, ng wisdom ng Lord, yung discernment na spirit, yung discerning spirit na tinatawag, na kinakailangan nating malaman. Ano yung ugat? Bakit nararamdaman ko to? Ba't nararanasan ko to? Bakit parang, uneasy ako? Bakit ganito? So, there's something na kinakailangan bunutin. Ano po? Mamaya, i-share po, magte-testimony po ang si Mrs. patungkol po dyan. At dito naman po sa next verse na ito, John chapter 1 verse 45. Sa buhay po ni Nathaniel, ako po ay na-excite sapagkat marami pang gagawin ng Diyos sa buong, kasi sabi nga ni Joby kanina,
marami pang gagawin ng Panginoon. Oo, totoo po yun. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ang mga propeta. Siya ay si Jesus. Sino yung binanggit kanina sa John? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo nagpapalayas ng mga gawa ng dyablo. Okay? Ngayon natagpuan ngayon ni Nathaniel si Jesus Christ. Si Jesus sa taga Nazareth na anak ni Jose, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika tignan mo. Nang malapit na si Nathaniel, ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong si Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Nakita na kita. Yung word na nakita na kita. Bago ka pa lumapit kay Jesus, Nathaniel, nakita na ni Jesus Christ ang kondisyon ng iyong puso, ang kalagayan mo na ikaw ay nasa ilalim ng puno. Bago ka pa pumunta sa church at laging nagpe-pray, bago pa tayo laging pumunta dito, nakita na ng Panginoon kung anong needs natin, kung anong pangangailangan natin. Ano po? Hello? At na-amaze si Nathaniel, sabi niya, paano? Nakita mo ako, Jesus? Nandun na ako sa puno, wala ka naman doon. Paano mo nakita? Yun yung prophetic po yun. Amen? Prophetic po yun. Ibig sabihin, nakita na ng Panginoon siya. Sa vision, nakita na ng Panginoon ang kalagayan ni Nathaniel. At dahil nakikita ng Panginoon ang kalagayan ni Nathaniel, so gayon din ang word sa oras na ito, nakikita ng Panginoon at nakita ng Panginoon bago pumunta dito kung anong kalagayan natin. Amen? At nung naniwala si Nathaniel dahil doon, paano niyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin Felipe, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng puno. Sumagot si Nathaniel, Guro, kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Sumampalataya si Nathaniel dahil doon. Sinabi ni Jesus, sumampalataya ka dahil sa sinasabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Okay. Yung word po na ito, pinakahuli sa 50. Higit pa riyan ang masasaksihan mo. Praise the name of Jesus. Pakisabi sa iyong katabi, higit pa riyan ang masasaksihan mo. Nasaksihan natin ito, yung kabutihan, katapatan ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Nung dalaga, nagkaanak, tumigil, 2 taon, tumigil, tapos lumaban sa buhay, nagtrabaho, nagtinda ng mga damit, nag-post sa Facebook. Hello, amen? Napakatalinong bata pong ito. Sobrang talino niya, sabi ng kanyang mga magulang, pero napaka-humble. So, lumaban sa buhay, call center, ano pa mga trabahong pinasok? Marami mga pinasok ngayon po, manager ka na, di ba? Manager na po siya ngayon. Amen? Naging manager po siya. At yung word dito, higit pa riyan ang masasaksihan mo. Kapatid, higit pa riyan ang masasaksihan mo. Ito po, higit pa rito ang masasaksihan natin. At kung tayo'y nakita, buhay nga ang Lord, nagbabangon nga siya ng mga tao, na kahit bumagsak, basta magbalik loob lang sa Diyos, kaya niya palang ayusin pa rin yung buhay, no? Kaya niya pala, ganun, totoo pala, no? At kung naririnig ito ng mga nanonood sa YouTube, o marinig ito ng mga kaibigan ninyo, sasabihin natin sa kanila, higit pa riyan ang masasaksihan nila. Hello? Yung Diyos na pinaglilingkuran po natin na buhay na Diyos ng pangalan ay Panginoong Jesucristo. At kung may nakikita sila sa ating mga mabubuting bagay, dakilang bagay, sasabihin natin sa kanila, higit pa riyan ang masasaksihan nila sa mga darating na araw na paparating sa iyong buhay. Kung nabibless na sila sa iyo ngayon pa lang nabibless na sila, ay nako, higit pa riyan ang masasaksihan nila. Kung ngayon, wow, nakaka-bless ko talaga sis, nakaka-bless ko talaga Brad, kapatid, tignan ko nga yung mga edad nyo rito. Imagine niyo lang yung mga edad nyo ngayon. How much more 20 years from now? Ano na ang buhay mo nga? Hello? Amen? O sabihin ng 5 years from now pa lang 10 years, 15 years. Hindi ka nila pwedeng husgahan kung anong kalagayan mo ngayon. Amen? Dahil sinabi ng Panginoon, higit pa riyan ang makikita mo. Sinabi niya kay Nathaniel, na-amaze ka na agad, Nathaniel? Nakita ko lang kung nasa ilalim ka ng puno. Sumampalataya ka na agad. Na-bless ka na agad sa akin, sabi ng Panginoong Yesus. At dahil doon sumampalataya ka, wala ka pang word of God na naririnig. Hindi pa ako nangangaral, Nathaniel. Hindi pa ako nagpipreach, Nathaniel.
Sinabi ko lang kung anong kalagayan mo at kung nasaan ka, sumampalataya ka na agad. Ang bilis mong manalig, Nathaniel ah. Wow, nakaka-amaze. Amen? Nanalig agad si Nathaniel. Kahit yun pa lang, yung sinasabi ng Panginoon, nanalig. Hindi niya pa nakikita yung mga bulagay, nakakita, mga pipi, nakapagsalita, mga bingi, nakarinig. Hello? Wala pa siya nakikita yung mga ganong patotoo na patay, muling nabuhay. Prophetic pa lang, naniwala na agad siya, nanalig na agad siya. Wala pa yung himala talaga. Wala pa yung nakita niya, yung isang mahirap, naging milyonaryo. Wala pa yun. Amen? Yung mga hindi na makalakad, nakalakad. Wala pa yun. Hindi niya pa nakita yung mga makasalanan, pinatawad ng Panginoon, nagbago yung buhay, naging lover of Christ. Sumampalataya na agad si Nathaniel. At natutuwa ang Panginoon sapagkat sumampalataya agad siya. Kaya sinabi ng Panginoon, dahil ito po yung principle. Alam ng Panginoon sa sampalataya si Nathaniel, higit pa riyan na makikita mo, Nathaniel, dahil sumampalataya ka. Dahil nanalig ka. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, higit pa riyan ang makikita mo. Higit pa, Joby, Joby, higit pa riyan ang makikita namin sa buhay mo. Hallelujah. Huwag mo kakalimutan niya mga yan, ha? At yung mga nandito rin, wag tayong magkalimutan sa isa't isa. Hindi lang si Joby, hindi papayag kami, hindi papayag ang bawat individual dito. Ano? Na higit pa. Higit pa. Hindi niyo ba napapansin ang buhay ng bawat isa? Hindi naman paurong. Lahat ng nakasabayan natin na naglingkod sa Diyos, na hanggang ngayon naglilingkod, wala tayong nakitang paurong. Lahat po'y paangat. Iba-iba po yung patotoo, iba-iba yung testimony. Hindi ibig sabihin ikaw ay bumagsak. Hindi ibig sabihin ikaw ay nadapa. Ay, tinuldukan na ng Panginoon. Dahil may kapatiran tayo sa main church na si John, bumagsak. Pero pangalawa, try, bumasa. Amen? Kaya yung mga bumagsak ngayong taong ito ng 2023, hindi pa tapos ang Diyos sa inyong buhay. Sabi ko nga bakit kinakailangan kong maglagay ng ganito? Paano kaya yung mga iba, siyempre, halimbawa, no, na hindi naman na nakapasa. Pero sabi ng Lord, yung conviction na para magdeklara sila, para sabihin nila isang araw, yung mukha ko malalagay din dyan. Hallelujah. Kasi, sabi ko, oo nga no. Paano papasok yung faith? Paano ka magde-declare? Kasi faith po yung declaration eh. Kung wala silang nakikitang parang challenge o hamon. Kasi pagpasok, hallelujah, praise God. Ngayon, pag ikaw ay mag-exam din, isang araw ako din nandiyan. Isang araw ako din. Amen? At yung purpose na ito, huwag niyong hayaang masayang. Huwag niyong hayaang masayang. May purpose yan. Bakit nakalagay yan dyan? Upang umusbong ang pananampalataya ng mga iba pang mga estudyante natin dito. Umusbong ang faith ninyo. Sinimulan na ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, ang nagsimula, siya rin ang magtatapos. Ibig sabihin, nasimulan na, itutuloy na ng Panginoon yan. Naunguna ka na, Job. Mayroon pang pangalawa, mayroon pang pangatlo, mayroon pang pang-apat, mayroon pang pang-lima. Kung paano sinimulan ni Pastor Hero na kinasal siya, pumangalawa ako, pumangatlo sino? Si Marshall. Pumangapat sino? Si Job. Panglima sino? Si Tommy. Naging pang-anim sino? Si Janelle. Pang-pito sino? Hallelujah. Si Kay. Si Justin. Pito na. Next kay Justin at kay Kay. Oh, haraba. Hallelujah. Imaginein mo to. Imaginein mo. May nagsimula. Pastor Hero, Pastora Ems. Tapos yung mga parang cannot afford na na parang imposible. Pero dahil may nagsimula, sinimula ng Panginoon. May pong mangalawa, may pong mangatlo, may pong mang-apat, may pong mang-lima. At sa mga single pa dito, magiging kabilang kayo dun.
Wag lang kayo ma-pressure. Ang sagastusin. Ano ng mga nakaraang mga kinasal. Basta sa inyo lang, sa part nyo, kung anong gusto ninyo. Hello? Amen? Ang ibig sabihin, hello po. Yan. Praise God, praise God. Okay. Okay. Extend po tayo, okay lang? Ayan. Bago tayo ng konti, ha? Testimony po tayo ngayon. Hallelujah. Yan po yung kapatid natin galing sa Kuwait. Siya po yung lagi natin pinagpe-pray. Every Wednesday. Okay po. Okay. Ayan, hello po. Praise God. Na-meet din po namin kayo sa wakas. Hallelujah. Maraming luha po ang pumatak sa inyo po. Maraming luha, maraming panalangin na iginugol po namin dito every Wednesday to pray for you. Na pinag-pray po namin kayo. Mamaya po, pag-pray po namin po, muli kayo. Ano po? Yung wheelchair na yan, matanggal na din yan. Higit pa riyan ang masasaksihan mo. Yung nakita nating ito, nakapasa ang ating kapatid mula sa pagiging isang kalagayan na parang wala nang pag-asa, nagkapag-asa. At itong kapatiran po natin, bagong patotoo na masasaksihan ninyo. Na hindi nakakalakad, pero makakalakad. Amen? Excited po ba tayo doon? Sa testimony na yon, kapatid. Sa testimony na sinong mag-aakala at pong kapatid po natin itong nasa ibang bansa. 10 bansa yon? Kuwait. Ilang buwan po kayo sa ospital? 3 months po. Halos siya lang po nandun. Walang pamilya po, no? 50-50 ang buhay. Actually, naging 50-50 po ang buhay. Balita po namin, nagkaroon po ba kayo ng patotoo, testimony na... Pero bago yon, bago ko i-share yung patungkol sa testimony, kaya niyo po naman magsalita po, no? Ayan, okay. Magbigay muna tayo ng isang verse dito. Pumasok na po tayo sa pangatlong verse ko. Revelation chapter 12, verse 11. Hallelujah. Para ma-motivate po tayo mag-testimony, magpatotoo. Nakaka-excite po dahil pag may nagpapatotoo, nakakamtan po natin ang tagumpay. Revelation chapter 12, verse 11. Revelation chapter 12, verse 11, lalitaw rin yan. Ilang segundo na lang, ayan. 12, verse 11. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. Sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Sa English, meron pong English niyan. Sapagkat hindi nila at dahil sa salita ng kanilang patotoo. English po. Yan. And they have defeated him by the blood of the Lamb and by their testimony. Kanina, yung verse po nating ibinigay, si Jesus ay pumunta dito sa lupa. Anong purpose? To destroy the works of the devil. Upang wasakin, sirain ang lahat ng gawa ng dyablo. Ano ba yung mga gawa ng dyablo? Yung guluhin ng ating pamilya. Yung sumpa, yung curse na nakabalot sa atin. Lalo pa pag may nakalabang kang mga mambabarang dyan, mangkukulam, at sinumpa ang pamilya mo, hinasikan ka ng mga kung ano-anong orasyon,
Sinabi ng Biblia, ang Panginoong Jesucristo ay naparito upang wasakin, sirain ang lahat ng gawa ng dyablo. Kaya kung meron tinatawag na generational curses, kapatid. Pag sinabing general curses, mula sa ating mga ninuno, kung may sumpa siyang natanggap, cancer, namatay ang ating ninuno, cancer ang kinamatay. At nagkaroon siya ng anak, cancer din ang kinamatay. At nagkaroon din ng anak itong cancer na namatay. Cancer din, hanggang sa apo-apo. Meron pa ba kayo nababalitaan ganon? Ibig sabihin may curse po yun. Kinakailangan maputol po yun. Kinakailangan wasakin yun. Kinakailangan ipag-pray yung putulin. Dahil kung hindi siya may pagpe-pray, mananatili po hanggang kaapu-apuhan ang sumpa. But praise be to Jesus, sapagkat si Jesus Christ na parito sa mundong ito para sirain ang sumpang yun sa buhay natin. Sumpa sa ating pamilya. Amen? Kaya kung merong kayong nakalaban, dumating sa buhay ninyo na hindi nyo pa talagang naipag-pray ng gusto o nadala sa church ang inyong problema para ipag-pray. Ito na yung panahon para tayo'y lumaya sa anumang sumpa. Hello? Amen? Lalo sa bagong dating po natin mga kapatid. Ano po? Nagaling pang probinsya at marami ng mga pinagdaanan sa buhay si tatay. Ano po tay? Marami ng pinagdaanan sa buhay. Marami ng naging kaaway po ba? Wala naman. Wala naman. Buti naman. Sa mga maraming naging kaaway. Ayan. Wala naman masyado. Dahil kung maraming maging kaaway, lalo pa nakaaway mo ay marunong manumpa. But praise be to Jesus, sapagkat si Jesus Christ, pag na kay Jesus Christ tayo, tinatanggal niya ang lahat ng sumpa sa buhay natin. Ano po, maging sakit at karamdaman, kanyang pinagagaling. Tinutulungan niya ang lahat ng mga nanghihina at nanlulupaypay, wala ng pag-asa, ay kanyang binibigay ng pag-asa. Ngayon, yung verse po natin kanina na nila ang lahat ng atake ng dyablo sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa, sa pamagitan ng patotoo. Patotoo. Kaya, mamaya may magte-testimony, si Mrs. tsaka po si Sister. Alam niyo po bakit? Alam niyo po bakit kinakailangan niyo po mag-testimony? Magpatotoo po ba sa kabutihan ng Diyos? Doon po ninyo makakamtan ang tagumpay sa gawa ng dyablo. Yung gawa ng dyablo, hindi ma-exalt yung gawa ni Jesus. At dahil pag na-exalt yung gawa ni Jesus, maraming sasampalataya kay Jesus. At dahil maraming sumampalataya, si Satan malulungkot siya, natatalo ang kanyang kaharian. Sapagkat gusto niya, yung laging pinag-uusapan, yung gawa niya. Gusto ni Satan, laging pinag-uusapan, yung ginagawa niya. Na magbigay ng sakit, kaguluhan, away dito, yan ang gusto niyang pag-usapan. Yun yung laging gusto niya ma-exalt sa ating pamilya. Ayaw niya yung, praise God, napakabuti ng Diyos. Ayaw niya yan. Ayaw niya yan. Alam mo, napakabuti ng Panginoon. Ayaw talaga ng kaaway yan. Pero pag nagpatotoo ka, mabuti ang Panginoon. Talaga ba? Bakit? May sakit ako pero pinagaling ako. Ha? Sinong nagpagaling sa'yo? Si Jesus. Hello? Alam mo, wala na akong pag-asa eh. Pero alam mo, dahil kay Jesus, pumasa ako sa exam. Ayun po. Amen? Pumasa ako sa exam. Ayun, kapatid po natin, pumasa sa exam, sineselebrate po natin. Ano po, ayan, congrats sa kanya. Ano po, testimony po yun, nagpatotoo po siya kanina. Sa mga wala po dito, nagpatotoo po siya na siya po ay dalaga, nagkaroon ng anak, 2 years hindi nakapag-aral, tapos nagtinda sa Facebook ng mga kung ano-anong mga pinagtitinda, ano po, na mga damit, okay ba yun? Okay. Pagkatapos po nun, nag-call center, ang hirap ng buhay, single mom, tapos trabaho dito, hanggang sa, eto na po, pumasa na, naging manager pa. Amen? So naririnig yung testimony, bukod doon sa testimony, yung kanina si Mrs. Na sinasabi ko sa inyo kanina, kung bakit wala po kahapon po, no, mga nakaraan, muntik na po siyang magpasugod sa ospital si Mrs. Suka po siya ng suka. Hindi po siya makatayo, halos talagang nilalagnat, sobrang init. Pinag-pray ko na, pero ang revelation ng Panginoon, mayroon pang pinakaugat, hindi yung bunga, ang kinakailangan ipag-pray yung ugat. At pinag-pray niya sa Lord, ano ba yung ugat na to? At ni-reveal ng Lord yung ugat. Tawagin po natin si Mrs. Bakit siya pinagaling at paano siya pinagaling ni Jesus. Amen. Ayun, malakas na po ito. Yo. Amen. Pero kahapon po, nung isang araw, di makabangon ito. Hallelujah.
Kaya nung naglilinis po kami dito, talaga naman wala siya. Kasi may sakit po siya, pero ngayon po malakas na. Amen. Hallelujah. Praise. So palakpakan natin si Jesus Christ muna po ng malakas. Amen. Amen. Iiksian ko po siya. I-emphasize ko po yung pinaka nangyari po muna. Yung na ginawa po ng Lord. So, galing po kami ng Tagaytay. Sobrang mabilisan lang po na biglaan na lakad. Ginagawa po itong buong church. So, punong-puno po dito ng semento, ng gamit. Sobrang gulo, sobrang dumi. Ganyan po yung kalagayan niya nang iniwan namin siya. Tapos nagpahinga muna po kami. Then, after po no, nang pababa na kami sa Tagaytay, nasa biyahe po kami, doon po nagsimula na sobra pong sumakit yung ulo ko. Alam niyo po yung testimony ko, di ba po, na meron po akong migraine before. Tapos po, nung natutunan ko po yung power ng Lord na kaya niyang bunutin, kahit yung maliit na migraine na to, kaya niyang alisin. So, nung nabunot po siya, naturuan po ako ng Lord na merong binigay sa atin ng Lord na authority para mabunot siya, maalis siya sa pangalan ni Jesus. From that time po, 2 years ago na po yun, wala na po akong migraine. But by this time po, iba po tong pain na to na naramdaman ko. Kasi po, parang yung pain niya po, wala po siya sa outside. Yung pain niya po, inside. Yung buong ulo ko po, eto, masakit po siya. Tapos, yung idilat ko yung mata ko, hirap na po ako. Kapag sisikapin kong dumilat yung mata ko, maiiyak po siya, ganon. Habang nasa biyahe kami, ganon. Kasi po, yung daan malubak. So, every time na may lubak, sobrang sakit niya po talaga. Sobrang sakit niya. Kung mailalarawan ko po sa kanya, para po siyang namamaga all over. Tapos matouch mo lang siya ng ganon, sobrang sakit niya. Sobrang sakit po niya. Tapos po, hindi ko na siya maintindihan yung nararamdaman ko, kaya po nilalabanan ko po siya. Naggawa-gawa pa kami dito. Pinilit ko magpintura po sa likod ng konti. Nagpulot ako ng mga basura. Gusto ko po siyang labanan kasi as much as possible, ayoko po na parang ibe-baby yung nararamdaman. So, to cut the long story short, sabi ko kala AJ, hindi ko na kaya, mukhang nasusukan na ako. Tapos, alas 3, alas 4 po nun, nag-start na po akong ginawin. So, nilalagnat na po ako ng time na yun. Pagdating ng alas 5 or mag-aalas 6, yun na po, nag-start na po akong magsuka. Ang sinuka ko po nun, yung kinain ko na Quaker Oats. And then, yung may kinain din ako na burger. Tapos po, bago po ako magsuka, nag-pray muna ako. Pinag-pray ko siya kasi sanay naman po tayo yung bubunutin in the mighty name of Jesus. Ayan, bubunutin. Pero by this time, sabi ko, iba siya. Hindi siya pangkaraniwan, iba siya. Nag-start akong magsuka actually nung uminom ako ng anointing water, doon siya nag-start. Tapos nung nagsuka na, gabi na po, nagsuka ulit. Tapos, hindi ko na siya mapaliwanag yung pakiramdam. Basta first time ko po ever yung feeling na yung gusto ko na magpatakbo ng hospital. As in, gusto ko na lang siya, turukan na lang nila ako para matapos na, para gusto kong matapos na. Yung ganun po na pakiramdam. Then, in short, nagpadala ko kala mama dun sa tahanan po nila mama para ma-cater po ko ng mas maayos kasi yung kalagayan namin dito is kahabag-habag po yung time na yon. Nagpahilot, nag-steam, umiinom ako ng gamot, wala po siyang effect. Hindi po siya tumatalab kahit anong gawin. Kumain po ako ng konti, sinuka ko pa rin po. So, walang-wala na po talaga. Then, kinabukasan, ganun pa rin po pagkagising ko, ang sama pa rin po niya, pasama po siya ng pasama, yung pakiramdam ko. Hanggang umabot na po ako ng alas 3, alas 4, yung ulo ko po, para po siyang sasabog. Ganon yung pakiramdam. Yung sasabog po, yung pakiramdam niya. Para sa kanyang may nakabalot na something na nagke-create na siya ng sobra-sobrang pain. Nagke-create siya ng sobra-sobrang pain. Tapos mag-i-start na naman ako magsuka. Sabi ko, Lord, anong problema? Merong problema. Sure ako na merong problema. Ngayon,
dahil binigyan mo kami ng gift of discernment, binigyan tayo po ng Lord nun, ng gift, tayong mga anak ng Lord. Sabi ko, right now, kahit sobrang hirap ng kalagayan, sabi ko, I activate it right now in the name of Jesus. Then, sabi ko, Lord, ipakita mo anong reason, bakit, saan siya nagmula, para ma-address ko siya properly. Kasi ginawa ko na lahat, pinag-pray ko, nagdeklara na ako, something, word of God, wala pa rin. Ngayon po, meron pong specific na key, susi, sa bawat anak ng Lord na hindi natin pwedeng i-apply na, for example, nagamit natin tong key na to sa loob ng mahabang taon, ito yung ginagamit nating susi. At effective po to. But it doesn't mean ma-apply siya sa lahat. So, by that time, iba yung susi na binigay ng Lord. Spiritual key po yung tinutukoy ko po. Ngayon po, during that time, nung nakahawak na po ako sa ulo ko, then may ni-reveal yung Lord na isang tao na nakaranas ng witchcraft through food. Sa isang tao na nainis sa kanya, tapos nag-plant sila ng witchcraft doon sa food niya, ang nangyari sa kanya, suka siya ng suka. Tapos dahil yung tao na to, nagfo-flow siya sa deliverance, so sinelf-deliver niya yung sarili niya, so nakalaya siya. Then, yung tao po na yon na nagplant ng witchcraft sa kanya, nagsara po yung tindahan po nila. Ngayon po, pinaalala siya sa akin ng Lord, sabi ko, okay, so witchcraft. May gawa to ng witchcraft. Ngayon, sabi ko, sino, kanino, sino, saan, paano, sino, wala akong nakagalit, wala akong nakaaway, wala, sino. Then, habang nagpe-pray po, ni-reveal po ng Lord yung time na yon, yung nasa labas kami ng hotel, meron po doon tindahan ng Angel's Burger. Yung si ate na nandoon, before kami magpunta sa hotel, nagpabango po kasi ako, nag-spray ako ng pabango. Nainis po siya sa akin. Kasi pumupunta daw yung pabango doon sa pagkain. Nag-sorry naman po ako kung na-offend ko siya sa part na yon. Tapos, dahil siya yung pinaalala po sa akin ng Lord, sabi ko, lahat ng gawa ng witchcraft na galing dun sa babaan na yon, na nagtitinda dun sa Angel's Burger na yon, na nag-cause, na nainis siya sa akin, nag-cause na ma-offend siya, I cast it out in the mighty name of Jesus. Tapos lahat ng poison, lahat ng nilagay niya sa pangalan ni Jesus, inaalis ko. Alam niyo po ba, from halos magdadalawang araw po to, excruciating pain po yun. Hindi ko pa po yun naranasan. Hindi pa po ako nakaranas na, Lord, wag mo muna akong kukuha. Hindi pa po ako nakapag-pray ng ganun ever since in my life. Hindi pa po ako nakapag-pray na, Lord, wag muna, hawag mo. Pero ilang beses ko po siyang Lord, wag muna po. Lord, wag mo muna akong kukuhain. Lord, wag muna. Kasi nararamdaman ko, parang may kinukuha na siya sa akin. Sobrang lapay-pay na po talaga ako noong time na, ni paglakad hindi ko magawa po. Ni pag-upo hindi ko po magawa. Grabe yung panghihina na yon. Then, pag-address ko po sa kanya, pag-address, during that time na nakapikit po ako, meron po ako nakakitang darkness na gumagalaw po siya habang nakapikit ako. Then, pagka-cast out in the name of Jesus, in the name of Jesus, bigla pong lumiwanag. Then, pagkaliwanag na, pagbulat ko ng mata ko, yung pain, lahat ng pain, yung hindi ko nagagawang yumuko, hindi ko nagagawang umupo, tumayo ako at sabi ko, nawala siya. Instant nawala siya. Tapos habang dumating sila, mama, nakita nila ako nag-iinit kasi nagugutom na ako, hindi po ako makakain. Nag-iinit na. Then, nag-start pa ako mag-testify, Mama, ganito yung ginawa ng Lord. Then, habang nagte-testify po ko, grabe po yung pawis ko mula ulo hanggang paa. Yung release. Tapos, doon dumating yung word na, they have overcame Him
through the blood of the Lamb and through the word of their testimony. So habang nagbibigay tayo ng pasasalamat, habang nagbibigay tayo ng patotoo sa ginawa ng Lord, the more na napagtatagumpayan natin yung gawa ng kaaway. Akala nyo po, simple lang po tong bagay po na to, na pag-reveal namin ng bagay na to. Actually po, powerful po yung bagay na to. Dahil dito, na-overcame natin yung gawa ng witchcraft. At sa araw na ito, we will overcome every works of witchcraft na active sa life natin na nandito sa lugar na ito. Amen? Amen. Kaya salamat po sa Lord, to God be the glory. At pagkatapos po noon, sobrang saya ko po. Pagkakita ko, hearty, okay na ako, sobrang saya ko. Sobrang saya ko. Yung gano'n lang ako, sobrang saya ko. Tapos, yung pag-ano, lahat, kinain ko, lahat. At tapos, gumawa na ako. Kung ano-ano nang ginawa ko, na which is, parang imposible siya. Nung habang bumabiyahe kami, gumaganon-ganon yung motor. Sabi ko, hindi ko yun kaya nung ano, kasi parang feeling ko magba-blackout na lang ako anytime. Parang ganon po yung pakiramdam. Pero, praise God, glory to God, no weapon formed against us will prosper. Nagtagumpay ang ating Panginoon. Palakpakan natin si Jesus. At ito po, lastly na. Sabi ko sa Lord, Lord, etong klase ng pain na to, impossible na hindi ka mapararangalan dito. Every type or every single pain or every single darkness na na-encounter or nararanasan ng isang anak ng Lord, meron tayong pinapulot doon key, specific key, na hindi natin siya mapupulot sa ibang bagay, kundi doon lang. Kaya sabi ko, nung dumarap ako noong time na yon sa extreme darkness, extreme pain noong time na yun, tas walang tao nun sa bahay, wala nun sila mama. Sabi ko, pinupulot ko yung key. Yung key na kailangan ng mga tao para gumaling. Yung key na kailangan ng mga tao para lumaya. Kung kinakailangan dumaan ako dito sa darkness na to, hindi na ako natatakot kasi may pupulutan akong susi. Susi para maparangalan ng Lord. Amen. Amen. Ayan, kaya mamaya po i-release po yun. I-release po namin yun, yung ginawa ni Lord sa buhay po niya, sa buhay po namin, sa mga nangangailangan. Yan, may sakit. Yan, kinakailangan ma-release po yun, Kung bakit na-experience po yun ni Pastora Sara para ipakita po sa inyo, ang Diyos ay nagpapagaling. Yung para bang mamamatay ka na, imposible na, para bang kukunin ka na ni Lord at ikaw na yung nagpe-pray na, wag muna Lord, wag muna. Ayan. Ngayon, sa oras na ito, si sister naman po ang magte-testimony. Bibigay na lang po ang ating, gusto ko pong marinig, nagkaroon daw po kayo ng para bang yung panaginip ba yun kay Jesus? Ayan, napakaganda po niyan, Sige, kahit dyan lang po, okay lang. Sige, picture, na lang po natin, videohan. Uy, hallelujah talaga dyan, Hallelujah talaga. Ito po, ayan. Hello po. Ay, okay. Hello. Paano nga, G? Hello po sa inyong lahat. Galing po ako sa Kuwait City. Nung time po na comatose ako, ang napanaginipan ko po, may 3 babae na nakaputi na may hawak silang langis na binubusan. Tapos nagiging bata yung mga nakapila. Tapos sabi ko, ako na. Buhusan nyo na rin ako. Kasi pagod na rin ako eh. Ayaw nila. Hindi mo pa anak. Ano ngayon? Hindi mo pa oras para mamatay ka. Kailangan mo pang bumaba. Sabi ko, hindi. Kailangan ko ng pagod na rin ako sa buhay ko eh. Hindi anak, hindi mo pa oras. Kaya pinababa ako ng Panginoon. 1 linggo lang akong comatose na nagkaroon ako ng buhay. Pangalawang buhay ko na po ngayon. Kasi sabi ng mga doktor, your miracle blessing. Kasi lahat ng nalaglag sa 3rd floor, patay po. Ako lang yung buhay. Kaya sabi nila, bless your miracle. Kaya Wow. pasalamat ka sa Diyos. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos kasi nakita ko pa ang pamilya ko. Masaya yung mga pamilya ko, nakita ko sa airport. Tsaka yung mga anak ko, yung magulang ko. Masaya sila. Kaya may Diyos talaga tayo. Amen, amen. 3rd floor po. Sa Ano po third bang floor nangyari? po ako. I-testimony nyo nga po. Imikot po ako. Umikot po. Okay. Tinulak po ako ng amo kong lalaki. Nagpaikot-ikot po ako. Pero may Diyos tayo na niligtas ako.
imbis na yung ulo ko matama sa hindi, itong pa ako ang natama. Kaya nagising agad ako sa comatose kasi karamihan doon patay. Ibig sabihin po, talagang may lagligtas sa akin. Kahit ang taas nung kinalaglagan ko, nabuhay ako. May Diyos talaga. Ayaw niya ako mapahamak, ayaw niya ako mamatay ng mga oras na yon. Kaya nakabalik pa ako sa pamilya ko. Hallelujah. Praise God. Kaya may Diyos talaga po tayo. Nakita niyo pa po ang inyong mga anak, Opo. asawa, kapatid. Alam niyo po yung kapatid niyo. Pinagtithank you ko po talaga sa Oo, Panginoon. Yung grabe. nakita ko pang asawa ko, Amen. mga anak ko. Mahal na mahal ko po kasi yan. Kaya Hallelujah. pangalawang buhay ko na po ngayon talaga. Alam niyo po, yung asawa niyo ngayon, ngiting-ngiti eh. Alam niyo po, nung dati, nung nandun kayo, laging magtupo ang mata niyan. Laging namumula sa kakaiyak, maging man ang inyong kapatid. Ayan, so salamat po. Salamat kayo sa Diyos dahil may asawa po kayong mabait. Kapatid na nagpe-pray, nananalangin, nagmamahal po sa inyo, mga magulang, nagpe-pray po sa inyo. May nagmamahal talaga sa inyo. At bukod sa nagmamahal ang pamilya ninyo, ang Diyos na lumikha sa inyo na hindi pa tapos ang Diyos po sa buhay ninyo. Kaya nabuhay pa po kayo. Marami na po kami nakikitang ganyan. Na yung para bang wala nang pag-asa, may nakaraan ng buhay, may past ang buhay, pero binigyan pa ng Panginoon ng pagkakataon para magbagong buhay. Pangalawang buhay po yan eh. Ang ibig sabihin po ng bagong buhay. Yung dating buhay nyo po, iwanan na, kasi pangalawang buhay, ibig sabihin bagong buhay. Kasama si Jesus. Kasama ang Lord. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Kaya sa mga oras pong ito, hindi na po tayo magpapakatagal. Kailangan po nating tanggapin yung kalayaan sa buhay natin. Kailangan natin ng prayer. Ano po? Hindi lang yung bunga ang bubunutin, kundi yung pinakaugat. Dito po ako magtatapos. Isang nakakatawang illustration. Nakakatawa po ito. Na illustration para sa akin. Ewan ko kung matatawa kayo dito. Nakarelate kasi sa message po ngayong araw na ito. Nakaraang araw po, ako po yung natutulog. Nung ako po yung natutulog, doon sa panaginip ko, mayroon po akong earphone sa panaginip. Sa earphone na yon, may mga nagsasalita doon. May mga nagpipreach doon. Ano? Yun ang pinapakinggan ko. Tapos may mga kausap akong tao, dahil nga may kausap akong tao, tatanggalin ko si earphone ko. Doon sa panaginip ko. Nung tinanggal ko siya sa panaginip ko, nagugulat ako, may nagsasalita pa rin sa akin. So, kinausap ko yung mga tao. Kumakausap ako ng tao, lagi pa rin naririnig ko yung nagpe-preach. Yun pa rin ang naririnig ko. Hanggang nangamba na ako, natakot na ako, baka may problema na yung tenga ko. Sabi ko, bakit ganito? Hindi na ako makarecognize ng ibang salita. Yun na lang yung naririnig ko, yung earphone ko na may mga nagpe-preach, tinanggal ko naman, may nagsasalita pa rin. Ngayon, yung parang bangungot po sa akin yun bangungot. Bangungot siya para sa akin. Biglang nagulat ako, bigla ako nagising. Mayroon palang nakalagay ng earphone sa tenga ko. May nakalagay palang earphone. Hindi ko, tinanggal ko, nawala. Biglang, message. Sabi ko, message to May tinatanggal ako sa panaginip ko. Hindi ko matanggal-tanggal kahit tinatanggal ko. Hanggat yung pinakaugat, yung realms, nasa realms ako ng dreams, pero yung realms ng literal o physical, literal po, no? Kasi realms po yung panaginip po yan realms yan Physical, kahit anong tanggal ko doon, hanggat hindi ko tinatanggal dito yung earphone ko, yung solusyon na kinakailangan ko matanggap, na wala na akong marinig, hindi masasolve. Ibig sabihin ito. Minsan may mga sinusolusyon na tayong problema, meron inaalis na tayo sa buhay natin, pero hindi maalis-alis. Meron tayong binubunot, tinatanggal na sa buhay natin, at nagtataka ka kahit anong tanggal mo, hindi maalis-alis.
nandun pa rin yung sakit. Nandun pa rin yung pagka-bankrupt natin, pagkalubog natin. Nandun pa rin yung parabang may sumpa pa rin sa buhay natin. Pero ginagawa na naman natin ng lahat. Yung iba nga, yung ibang mga tao, nagpa-albularyo na, nagpahula na. Hello, kung saan-saan nang pumunta. Pero walang solusyon. Sapagkat may pinakaugat na kinakailangan bunutin. Hello. Sinabi ng Biblia, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang kamatayan, yung po yung bunga ng kasalanan. Nagkasala muna bago dumating ang kamatayan. So ibig sabihin, si Jesus Christ dumating sa mundong ito para ang pinaka-isolve niya, hindi yung bunga, kundi yung pinakaugat, kasalanan. Sa pamagitan ng dugo, yung Revelation chapter 12 verse 11, sa pamagitan ng dugo, na overcome natin po yung gawa ng kaaway. Through the blood of Jesus Christ, sa pamagitan ng kanyang dugo, napapatawad tayo sa ating kasalanan. At dahil doon napapatawad tayo sa ating kasalanan, hindi na siya magbubunga ng kamatayan sa papuntang impyerno. Hindi ka na mapupunta ng hell. Dahil kay Jesus Christ, sa kanyang dugo. Yun yung solusyon sa problema sa kasalanan. Yung dugo ni Jesus Christ. Ngayon, patungkol naman sa gawa ng kaaway, dahil tayo nga po'y puno tayo ng kawalan ng faith. Hindi tayo basta nananalig, malibang may makita tayong mga testimony patotoo. Ano? Na mga himalang nangaganap. Para sumampalataya tayo at matanggap natin yung himala at matalo yung gawa ng dyablo sa buhay natin. Kaya may testimony. Para patuloy tayo mag-move forward, may pag-asa, may pag-asa, may pag-asa. Narinig ko kay sister yan, nakirinig ko kay brother yan, may pag-asa kung ginawa. Yung parang inaano natin, Lord, kung paano mo pinagaling itong babaeng ito na dinudugo ng ilang taon. Testimony po yun. Pinangahawakan natin yun. Ako din, Lord, pagagalingin mo. Kung paano yung lumpo ay hindi na makalakad. Sinabi sa Biblia, nakalakad. Yun, testimony po. Yung faith po natin, tumataas dahil meron tayong nababalitaan ng mga tao na kung saan na tinulungan ng Diyos. Amen? At sa oras na ito, anuman yung pinakaugat, anuman, kinakailangan mabunot at matanggap natin yung fullness ng pagkilos ng Panginoon. Maging man sa kapatid natin mamaya, pag-pray po yan. Kaya, sa oras na ito, i-release mo, Hearty, dito ka sa harapan habang kami ay nagba-background music. Pikit lang po ang inyong mga mata sa oras na ito. There is power. Jesus. There is power in the name of Jesus. Habang kumakanta po yung ating mga back-up worshiper, ang verse natin kanina, si Jesus ay pumunta sa lupa to destroy the works of the devil. To destroy the works of the devil. To destroy the works of the devil. Come on, back up please, worshiper. All of the instruments. In the name of Jesus, there is power. I need lahat ng mga instrumentalists. Kumanta po tayo with all your heart. Lahat po tayo nandito. May palalayain ng Panginoon. Magpapalaya ang Diyos. Hindi aksidente naranasan ni Pastora Sara ang kalayaan upang magkaroon kayo ng pananampalataya na Lord, ako din, kami din, palayain mo, bunutin mo din ang pinakaugat ng sumpa sa aking buhay upang ikaw ay sumampalataya ng Diyos ay nagpapagaling, ng Diyos ay nagpapalaya. In the name of Jesus, by the person of Jesus Himself, by the person of Jesus Himself, pumunta si Jesus to destroy the works of the enemy in your life. Pumunta si Jesus to set you free from the works of the devil. Sakit at karamdaman, sumpa, kahirapan. Hallelujah! Maging man sa kahirapan, palalayain tayo ng Diyos.
Maging man sa pag-aaway-away, maging man sa kaguluhan. Siya pararababababa. Oh, Jesus, there is power in the name of Jesus. Wini-welcome namin ang iyong kapangyarihan, Panginoong Jesus. Sa oras na ito, i-reveal mo ang pinakaugat sa aming pamilya, sa aming sambahayan, sa aming buhay individual. Break every chain! Break every chain. Break every chain! Break every chain. Break every chain. Lord, activate your power right now. Activate your healing and deliverance and revival. Siya pararabababamde. In the name of Jesus, there is power. in the name Lord, dinedeklara namin ang iyong sinabi kay Nathaniel. Higit pa rito ang iyong makikita, Nathaniel. Higit pa. Hindi pa nakikita ng mga mata. Hindi naririnig ng inyong mga tenga. Hindi sumasagi sa inyong isipan ang inihanda ng Diyos sa inyo. There is power. Break every chain. 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 Yes, Jesus. Yes, Jesus. We do not underestimate the power of your name that can save soul, that can save life, that can set the captives free, that can heal every types of sickness and disease, that can cleanse the lepers, that can bring hope to the hopeless, light in the darkness, O Lord God, in the mighty name of Jesus. Every spirit that is working in our midst today, every spirit of witchcraft that is working in our midst today, that is causing pain in the life of God's people, excruciating pain in the body, excruciating pain in the back, in the mighty name of Jesus, we release their healing right now in the name of Jesus, and we destroy every works of witchcraft in our midst today, in the mighty name of Jesus. Lahat ng sakit sa katawan, lahat ng sakit sa tiyan, lahat ng sakit sa baga, sakit sa puso, sakit sa tiyan, sakit sa katawan, sakit sa tuhod, sakit sa paa, sakit sa ulo, sakit sa mga mata, sakit sa dugo, sa pangalan ni Jesus, we destroy every works of witchcraft in our midst in the name of Jesus. Every works of witchcraft na nirelease upang magdala ng sakit at karamdaman sa buhay ng mga anak ng Diyos right now, we terminate it in the mighty name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus, we are ending it up right now in the name of Jesus. Every connection, every open door, sa pangalan ni Jesus, nakapasok ang gawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, we shut every doors right now in the mighty name of Jesus. At aming pinapalaya sa pangalan ni Jesus, we thank
Jesus, I speak to her right now. In the name of Jesus, we speak to her right now. She will no longer stay in the wheelchair. Sa pangalan ni Jesus, aming pinapahayag sa oras na ito, the finished work of Christ. The finished work of Christ. Ang sinimulan mo sa kanyang buhay ay iyong tatapusin. Ang sinimulan mo sa kanyang buhay ay iyong tatapusin, O Lord God. Ang pagbangon mo sa kanya mula sa kamatayan, O Lord God, ay ang buhay na magbabangon sa kanya, O Lord God, sa kanyang kinauupuan sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, I speak strength sa kanyang tuhod. I speak strength. Strength sa kanyang tuhod. Strength sa kanyang paa. Every pain, I remove every pain in this body. I remove every types of infirmity in this body. Every curses that has been sent. Lahat ng sumpa na binuhos, na pinadala sa kanya nila sa kaaway. We send it back to them. In the mighty name of Jesus, we speak to her right now. Rise up and walk in the mighty name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus, let there be strength in these knees. Strength. We speak strength. Breath of God. Breath of life. We speak to the dry bones. We speak to the dead bones. Life. Life. In the mighty name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ramashata Ramasaka Doromo Surya. Ligoromo Surya. Ramashata Ramasaka Yalomo Surya. Yanta Ramashata Yalomo Surya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We will see empty wheelchairs in this place. Katulad ng pinahayag mo, O Lord God, sa iyong lingkod. Mga nakita namin, Lord, for the past years, we will see even greater. Prepare us for greater things, O Lord. Prepare us for greater things. We give you the highest praise. We give you the highest glory. Thank you, O Lord God, for healing your people. Thank you, O Lord God, for touching your people, even the people that is watching in the YouTube, O Lord God, everywhere they are. Location is not a barrier. In your love that set us free, in your love that makes us whole, O Lord God, in your love, O Lord God, that makes us healed, O Lord God. Thank you, O Lord God, sa kabutihan mo at pinagmamalaki ka namin, Lord, sa ginagawa mo, O Lord. Thank you, Holy Spirit. Let us worship the Lord our God today. Let us raise His greatness today. Sa lahat po ng pamilya ni Sister Amy na narito, mahal na mahal kayo ng Diyos. Ang kaligtasan sa inyong pamilya, ito ang araw ng pagliligtas. Huwag nating i-reject ang paanyaya ng Panginoong Hesus na iligtas ang inyong buong sambahayan, ang inyong mga kaluluwa. Gusto kong sabihin sa inyong may impyerno at may langit. At kung gusto ninyo ang inyong soul, pag dumating yung panahon na humiwalay na yung inyong soul sa inyong katawan, o dumating na yung kamatayan sa buhay natin, literal, physical, at mapunta yung soul ninyo sa heaven, sundin ninyo ang prayer na ito. Hindi natin alam kailan tayo mawawala sa mundo. Kaming bata pa nga lamang po, ay tinitiyak na po namin sa aming buhay na kinakailangan langit ang punta namin, hindi hell. Sabay-sabay po tayo, lahat, paanyaya po sa buong pamilya ni Sister Amy,
Sapagkat I believe with all of my heart, after ilang months or weeks, ay hindi na tayo magkikita-kita, maaring sa YouTube na lamang, sapagkat may mga kanya-kanya kayong tahanan sa ibang probinsya. Kaya itong paanyaya na ito ay ibukas niyo po ang puso po ninyo at sabihin ng prayer na ito. Pwede po ba itaas po natin ang ating kamay, tayo pong lahat na nandito. Sabayan po natin ang pamilya ni Sister Amy. Sabihin niyo po itong prayer na ito. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako po isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking kaluluwa para mapunta ito sa iyong kaharian. Tanging ikaw, Jesus, ang daan patungo sa iyong kaharian. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok po kita. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Salamat po. Tugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo. At ngayong Panginoong Jesus, ako'y malinis na. Salamat po. Amen. At tayo po'y aawit ng isang awitin na pagkapasalamat sa Diyos. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos! Dakila ka, O Diyos! Tapat ka nga, magpalapasan ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, napakabuti. Aming Diyos Ama, ang iyong nilikhay, luluwalhatin ka. Sabihin po natin sa Diyos, tayo pong lahat ng Diyos ay mabuti. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon. Noon ngayon. Kailan pa man sa buhay ko. Lord, salamat Panginoon. Sa oras na ito, Ikaw ay mabuti. Tunay nga Panginoon. Higit pa rito ang aming makikita. Unti-unti mo nang pinapakita ang mga dakilang bagay na inihanda mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, kiniklaim na po namin, tinanggap na po namin ang lahat ng aming deklarasyon at panalangin na ito'y sinagot mo. Lord, salamat po, Diyos, sa mga oras pong ito. Ang pamilya po ni Sister Amy, Panginoon, sumakanilang kapayapaan,
Sumakanila, Panginoon, O Diyos, ang mahaba pang buhay, O Lord God, na magsama-sama pa sila hanggang, Panginoon, mabuo ang pinakaplano mo sa kanila pong buhay, na ang kaligtasan ng lahat ng kanilang buong angkan ay maganap. Salamat po, Ama, maging sa lahat ng aming mga kapatiran po dito, Panginoon. Sinimulan mo kay Juvie, O Diyos, patungo pa ito sa mga estudyanteng paparating pa, Panginoon, na magtitake ng board exam. Sila naman in the mighty name of Jesus. Sila naman in the mighty name of Jesus. At sa iba pang mga kapatiran po namin, Panginoon, nagpatotoo sa buhay ni Mrs. at sa iba pang mga kapatiran na hindi nakapagsalita dito, Panginoon, alam mo ang kanilang kalagayan parang si Nathaniel. At dahil, Panginoon, nalaman mo ang kanilang katayuan sa buhay at sila'y sumampalataya na, then, ang next nun, O Diyos, ay ang mga dakilang bagay na inihanda mo na hindi pa nila nakikita sa kanilang mga buhay, ay kanilang makikita sa mga darating na araw at linggo. In Jesus' name, you belong to the glory, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. So yun lamang po. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid na umattend, dumalo. Nag-expect kami after ilang weeks. Yan, wala na po yung wheelchair na yan. Ano po? Lalakad na siya at testimony patotoo. Na-document ba yun? Naka-dokumento ba yun? Okay, na-picturean. Sila tatay. Tay, salamat sa inyong buhay. Ayan, sila Sister Amy, napalaki yung grabe yan. Nay, nice to meet you po. Lagi po, yan. Ayan, praise God. So, yun lamang po, sa mga anak, nandito, lahat nandito. Amen. Yun lamang po. At sa gibig naman po natin, kung kayo po ay may puso na magkaloob, magbigay, hindi po kayo nawawalan, kundi yan po yung susi para mas lalo pa kayong bigyan. Ano po? At closing prayer na po tayo. Lord, salamat po sa mga oras pong ito. Sa lahat, Panginoon, na nandito, sa panahon ng kawalan, sa panahon na parang hirap po sila sa buhay. Lord, magpatotoo ka sa kanila. Ipatotoo mo kung paano kami, Panginoon, mo hinamon. At nung hinamon mo kami, Panginoon, patungkol sa katapatan sa giving. At naranasan namin ang testimony ng kapangyarihan ng giving. Kaya patuloy namin ginagawa ito. Sa mga hindi pa nakakaranas, Panginoon, minsan pa, Lord, magpakilala ka sa kapangyarihan ng giving sa buhay ng iyong mga anak. In Jesus' mighty name. Salamat, Ama, at mag-uwian na po kami. Sumaamin ang kagalakan at proteksyon ng iyong banal dugo. In Jesus' name. Amen. Mahal Mama. Tayo po'y magbatian. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, at sa tingin mo'y langit. Victor kayo. Sama po kayo.